Mayroon nga bang sekretong kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at China tungkol sa West Philippine Sea? Inilantad ng Beijing ang di umano'y di nakasulat na kasunduan noong 2016. Isinuko ba ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang soberenya ng Pilipinas sa China? Sa isang revelasyong maaaring magdulot ng mas matinding tensyon, isinapubliko ng Beijing ang mga detalye ng tinatawag nitong isang lihim na kasunduan sa pagitan ng China at Pilipinas noong 2016. Ayon sa China, pinayagan umano ni dating Pangulong Duterte ang Beijing na magkaroon ng akses sa mga isla sa South China Sea. Matagal nang inaakusahan ng Beijing ang Maynila ng paglabag sa kanilang mga pangako at ilegal na pagkilos. Ang pansamantalang espesyal na kasunduan ay napagkasunduan umano noong bumisita si Duterte sa Beijing. Sa ilalim ng kasunduang ito, pinahihintulutan ang maliliit na mangingisda sa paligid ng pinag-aagawang teritoryo, ngunit mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok ng mga barko ng militar, Coast Guard at iba pang sasakyang pandagat at panghimpapawid ng gobyerno maliban sa loob ng 12 nautical mile na sakop ng territorial waters. Ayon sa China, iginalang ng Pilipinas ang kasunduang ito sa loob ng 7 taon. Subalit kalaunan, nilabag umano ito ng Maynila upang tugunan ang sarili nitong pampolitikang agenda, dahilan kung bakit napilitan ng China na kumilos. Ito umano ang pangunahing dahilan ng patuloy na tensyon sa pagitan ng dalawang bansa sa nakalipas na taon. Medyo. Tali! Hey! Pamputol ng tali! Lahat tayo sa baba! Hey! Mabad! Hey! Stop! This is our territory! Wow! Sorry! Wow! Ano? Stop! Put your down your ass! Hey! Put your down your ass! Tropa natin yan? Daliri ni Sarge. Sino? Nandun? Nandyan? Hindi, sa nabsok para siya, no? May palapon. Ng bato na ng bato. Buta nagbabatuhan na, Babatuhan na ng bato. Samantala, itinanggi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang anumang lihim na kasunduan sa China. Bagamat itinuturing siyang pro-China, mariin niyang sinabi na wala siyang ginawang anumang kasunduang lihim. Ang tanging natatandaan ko ay ang status quo. Walang galawan, walang kilos, walang armadong patrol sa lugar. As is, where is. Walang dapat maging komprontasyon. Kung mayroong tinatawag na gentleman's agreement, ito ay kasunduan upang mapanatili ang kapayapaan sa South China Sea, paliwanag ni Duterte. Subalit itong nakaraang buwan
buwan, mariing itinanggi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mayroon siyang alam tungkol sa anumang sekretong kasunduan. Ipinipilit ng China na mayroong ganitong kasunduan at marahil nga mayroon. Ngunit sinabi ko, wala akong alam tungkol dito at kung mayroon mang ganitong kasunduan, ito ay aking binabawi ngayon mismo, pahayag ni Marcos. Habang tumitindi ang tensyon sa South China Sea, patuloy ang mga engkwentro sa pagitan ng China at Pilipinas. Kung totoong walang sekretong kasunduan sa pagitan Duterte at China, bakit kailangan ipahayag ito ng China sa publiko? Bakit iginigit ito ng Beijing? Nagsisinungaling ba ang China o si Duterte ang hindi nagsasabi ng totoo? Sa mga nakalipas na buwan, dumami ang mga insidente ng pananamantala ng Chinese Coast Guard laban sa mga barko ng Pilipinas. Madalas gamitin ng China ang high-pressure water cannons laban sa mga barko ng Philippine Coast Guard at mga resupply vessels. Noong ika-30 ng Abril, iniulat ng Pilipinas na ginamit ng China ang water cannon sa dalawang sasakyang pandagat ito. Patuloy na iginigiit ng China ang halos buong South China Sea sa ilalim ng kanilang 9-dash line claim. Isang pag-aangking idineklarang walang legal na basehan ng Permanent Court of Arbitration noong 2016. Ang tanong ngayon, talaga nga bang may sekretong kasunduan o ito ba'y isang estratehiya ng Beijing upang ipilit ang kanilang kontrol sa pinag-aagawang karagatan? Sa kasalukuyan, nasa alanganing kalagayan ang pambansang seguridad ng Pilipinas. Upang maunawaan ito ng mas malinaw, isipin natin ang ganitong sitwasyon. Ang Pilipinas ay isang maliit na bahay, hindi kasing laki ng iba, ngunit pag-aari ng mga mamamayang Pilipino. Sila ang tunay na may-ari ng bahay na ito. Si Rodrigo Duterte bilang dating Pangulo ay katulad ng isang mayordomo na itinalaga upang pangalagaan ang bahay at tiyakin ang kapakanan ng may-ari. Ngunit lingid sa kaalaman ng mga tunay na may-ari, pinayagan niya ang isang mayamang pamilya, ang China, na malayang makapasok, gumamit ng mga kagamitan at makinabang sa yaman ng bahay. Lahat ng ito ay naganap ng palihim sa isang kasunduan na hindi ipinaalam sa may-ari. Lumipas ang mga taon at napalitan ng mayordomo. Nang maupo ang bagong liderato, natuklasan ang di umano'y sikretong kasunduan sa pagitan ng dating mayordomo at ng mayamang pamilya. Hindi ito nagustuhan ng bagong mayordomo dahil ginawa ito ng walang pahintulot ng tunay na may-ari ng bahay, ang mamamayang Pilipino. Ngunit ngayon, may isang matinding alitan. Itinatanggi ng dating mayordomo na may ginawang kasunduan. Samantalang, iginiit naman ng mayamang pamilya na may karapatan silang patuloy na lumabas-pasok sa bahay batay sa isang kasunduang kanilang pinagkasunduan noon. Dahil hindi na pumapayag ang bagong mayordomo sa sistemang ito, nagsimula ng manindak at mangbuli ang mayamang pamilya. Ipinipilit nilang pagmamayari nila ang maliit na bahay at sinasabing walang kapangyarihan ang bagong mayordomo o kahit ang tunay na may-ari ng bahay na pagbawalan sila sa pagpasok. Ngayon, isang mahalagang tanong ang bumabalot sa usaping ito. Mayroon nga bang sekretong kasunduan? Sino ang nagsasabi ng totoo? Ang dating mayordomo o ang mayamang pamilya? At higit sa lahat, paano ipagtatanggol ng may-ari ang kanilang sariling bahay? Matigas ang naging tugon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa batikos ng China hinggil sa presensya ng Typhoon missile system ng Estados Unidos sa Pilipinas. Ayon sa Pangulo, handa siyang ipatanggal ang mga missile na ito kung titigil ang China sa agresibong kilos nito sa West Philippine Sea. Sa isang panayam sa media sa Cebu nitong Huwebes, diretsahang sinagot ni Marcos ang pagtutol ng China sa paglalagay ng US missile system sa bansa. Binigyang diin niya na hindi naman pumupuna ang Pilipinas sa mas malalakas at mas maraming missile ng Beijing. Sir, your comment on the alleged Chinese spies in the country and the opposition of China of the Typhoon missile system? Oh, well, I don't understand the comments on the Typhoon missile system. We don't make any comments on their missile systems, and their missile systems are 1,000 times more powerful than what we have. So I don't understand. You know, let's make a deal with China. Stop claiming our territory. Stop harassing our fishermen and let them have a living. Stop ramming our boats. Stop water cannoning our people. Stop firing lasers at us. And stop your aggressive and coercive behavior. And return the Typhoon missiles. Tigil nila yung ginagawa nila, babalik ko lahat yan. Ang matitinding pahayag na ito ay naganap sa gitna ng patuloy na pagpapakita ng puwersa ng China sa South China Sea. Sa kabila ng paulit-ulit na reklamo ng Pilipinas, patuloy pa rin ang panggigipit ng Beijing sa mga Pilipinong mangingisda at sa Philippine Coast Guard sa mga pinagtatalunang teritoryo. Matagal nang inirereklamo ng Pilipinas ang presensya at kilos militar ng China na itinuturing ng Manila bilang tahasang paglabag sa soberenya ng bansa. Matatandaang ipinasok ng Estados Unidos ang Typhoon missile system sa Pilipinas noong Abril ng nakaraang taon bilang bahagi ng
Balikitan military exercises. Simula noon, hindi na ito inalis sa bansa. Isang hakbang na mariing kinokondena ng Beijing na paulit-ulit nang nanawagan na ito ay bawiin. Sa darating na buwan, nakatakdang magsanay ang mga sundalong Pilipino gamit ang Intermediate Range Missile System ng Estados Unidos sa isang unilateral army drill. Mapipilit ba ng Pilipinas ang China na tumigil sa pananakop o lalo lamang titindi ang hidwaan sa pagitan ng dalawang bansa?